Tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang malaking operasyon laban sa terorismo ang naganap sa bansang Pakistan kung saan 29 na militante at isang matapang na opisyal ng hukbo ang napatay sa nakalipas na 3 araw. Ayon sa militar ng bansa, ang sunod-sunod na sagupaan ay bahagi ng pinaigting na kampanya upang tuluyang linisin ang mga madidilim na rehiyong pinamumugaran ng mga armadong grupo. Sa opisyal na pahayag na inilabas ng Inter-Services Public Relations o ISPR, ang pangunahing sangay ng komunikasyon ng militar ng Pakistan, kinumpirma ang sunod-sunod na matagumpay na operasyong ito. Ang mga pagkilos ay isinagawa sa iba't ibang bahagi ng bansa upang pigilan ang banta ng terorismo. Gayunpaman, ang tagumpay na ito ay may kalakip na malaking sakripisyo matapos masawi ang isang batang kapitan habang pinamumunuan ang laban. Isa sa pinakamatitinding sagupaan ay naganap sa distrito ng Hangu na matatagpuan sa lalawigan ng Khyber Pakhtunkhwa. Nagsagawa ng isang intelligence-based operation ang mga tropa ng pamahalaan noong Biyernes matapos makatanggap ng ulat tungkol sa presensya ng mga armadong militante. Sa gitna ng palitan ng putok, napatay ng mga sundalo ang hindi bababa sa 7 miyembro ng militanteng grupo na nagtangkang lumaban sa mga otoridad. Sa kasamaang palad, sa gitna ng madugong labanan sa Hangu, nasawi si Captain Hamza Akram na 27 taong gulang pa lamang. Ayon sa ulat ng militar, buong tapang na pinamunuan ng batang opisyal ang kanyang mga tauhan habang tinutugis ang mga tumatakas na militante. Ang kanyang kabayanihan ay kinikilala ngayon ng buong bansa bilang isang dakilang sakripisyo para sa kaligtasan at kapayapaan ng mamamayang Pakistani. Si Captain Hamza Akram na residente ng distrito ng Narawal ay inilarawan ng kanyang mga kasamahan bilang isang lubhang dedikado at mahusay na pinuno sa larangan ng digmaan. Ang kanyang pamilya at buong komunidad ay kasalukuyang nagluluksa ngunit labis na ipinagmamalaki ang kanyang ipinakitang katapangan. Ang pagkawala ng batang opisyal ay nagpapakita ng matinding panganib na kinakaharap ng mga sundalo araw-araw. Matapos ang matagumpay na sagupaan sa Hangu, na-recover ng mga otoridad ang iba't ibang uri ng modernong armas at mga bala mula sa mga napatay na militante. Ayon sa militar, ang mga kagamitang ito ay gagamitin sana sa mga susunod na pag-atake laban sa pamahalaan. Ang mabilis na aksyon ng hukbo ay nakapigil sa posibleng mas malaking pinsala at kaswalidad sa panig ng mga sibilyan at mga tagapagpatupad ng batas sa nasabing lalawigan. Hindi lamang sa Hangu nakatutok ang operasyon ng pamahalaan sa mga nakalipas na araw. Noong Huwebes, naging masidhirin ang labanan sa iba pang bahagi ng lalawigan ng Khyber Pakhtunkhwa. 2 magkahiwalay na engkwentro ang nagresulta sa pagkamatay ng 10 pang militante. Ipinapakita nito ang malawakang koordinasyon ng militar upang sabay-sabay na buwagin ang mga kuta ng mga kaaway sa hilagang kanlurang bahagi ng bansa. 8 sa mga militanteng ito ang napatay ng tangkaing salakayin ang mga himpilan ng seguridad sa South Waziristan. Ang lugar na ito ay kilala bilang isa sa mga pinakamapanganib na rehiyon dahil sa presensya ng mga rebelding grupo. Gayunpaman, naging alerto ang mga sundalo at matagumpay nilang nadepensahan ang kanilang posisyon na nagbunga ng matinding pagkatalo at malaking kaswalidad sa panig ng mga militanteng umatake. Ayon sa mga lokal na ulat mula sa South Waziristan, ang tangkang pag-atake ay binalak upang maghasik ng takot at sirain ang moral ng mga sundalo sa rehiyon. Ngunit dahil sa maayos na depensa at mabilis na pagganti ng militar, napilitang umurong ang mga natitirang militante habang iniwan ang kanilang mga patay na kasamahan. Ang insidenteng ito ay nagpapatunay na nananatiling matatag ang depensa ng gobyerno laban sa terorismo. Samantala, 2 militante pa ang napatay sa isang hiwalay na operasyon sa distrito ng Deir na bahagi pa rin ng lalawigan ng Khyber Pakhtunkhwa. Ang operasyong ito ay naglalayong linisin ang mga bulubunduking lugar kung saan madalas nagtatago ang mga rebelde upang magplano ng kanilang mga operasyon. Patuloy ang pagtugis ng militar sa mga natitira pang kasapi ng grupo upang tuluyang maibalik ang kapayapaan sa lugar. Bukod sa Khyber Pakhtunkhwa, lumawak din ang operasyon ng militar patungo sa timog kanlurang lalawigan ng Balochistan. Noong nakalipas na Miyerkules at Huwebes, 12 militante ang napatay ng mga puwersa ng seguridad sa mga distrito ng Washok at Mastung. Ang Balochistan ay isa ring rehiyon na matagal nang nakararanas ng iba't ibang anyo ng insurhensya at karahasang nagpapahirap sa lokal na populasyon. Sa distrito ng Washok, 6 na militante ang napatay matapos ang isang matinding palitan ng putok sa pagitan ng mga otoridad at mga armadong grupo.
Ayon sa ulat, ang mga militanteng ito ay direktang sangkot sa mga serye ng pambobomba at pananambang sa mga nakalipas na buwan. Ang kanilang pagkamatay ay itinuturing na isang malaking dagok sa kakayahan ng grupo na maghasik ng kaguluhan at takot sa buong lalawigan. Sa kabilang dako, 6 pang militante ang napatay sa distrito ng Mastung. Sa operasyong ito, hindi lamang mga rebelde ang napatay, kundi matagumpay ding nawasak ng militar ang isang pangunahing kuta o hideout ng mga militante. Ang pagkawasak ng kutang ito ay inaasahang makatutulong ng malaki upang maputol ang kanilang linya ng komunikasyon, supply at koordinasyon sa buong Timog Kanlurang rehiyon. Ang mga narekobera na dokumento at kagamitan sa Mastung ay kasalukuyang sinusuri ng mga eksperto sa militar upang makakuha ng karagdagang impormasyon tungkol sa kanilang mga susunod na plano. Ayon sa mga opisyal, ang pagwasak sa kanilang taguan ay nagpapakita na walang ligtas na lugar para sa mga nagnanais na maghasik ng karahasan laban sa pamahalaan at sa mga inosenteng mamamayan ng bansa. Formal na inakusahan ng militar ang mga napatay na militante ng direktang pakikilahok sa mga nakaraang pag-atake laban sa mga puwersa ng seguridad, mga ahensya ng pagpapatupad ng batas at maging sa mga sibilyan. Ang mga grupong ito ay matagal ng target ng pamahalaan dahil sa kanilang mararahas na aktibidad na naglalayong pahinain ang katatagan ng gobyerno at guluhin ang takbo ng pamumuhay ng mga mamamayan. Sa mga nakalipas na taon, nakaranas ang Pakistan ng malaking pagtaas sa bilang ng mga militanteng pag-atake. Ang sitwasyong ito ay nagdulot ng malalim na pagkabahala hindi lamang sa loob ng bansa kundi maging sa buong rehiyon ng Timog Asya. Ang pagdami ng mga insidente ay nag-udyok sa pamahalaan na ilunsad ang mas agresibong mga operasyon upang tuluyang wakasan ang banta ng ekstremismo at mapanatili ang kaayusan. Iniuugnay ng pamahalaan ng Pakistan ang pagtaas ng karahasan sa grupong Tehrik-e-Taliban Pakistan o mas kilala sa tawag na TTP. Ayon sa mga autoridad, ang grupong ito ay gumagamit ng mga base sa karatig bansa upang magplano at maglunsad ng mga pag-atake sa loob ng teritoryo ng Pakistan. Ang TTP ay may mahabang kasaysayan ng mararahas na pagsalakay na naglalayong magtatag ng kanilang sariling bersyon ng pamamahala. Partikular na itinuturo ng Islamabad na ang TTP ay malayang nakagagalaw at nakabase sa kalapit na bansang Afghanistan. Ito ay naging sanhi ng lumalalang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Iginiit ng Pakistan na dapat aksyonan ng pamahalaang Taliban sa Kabul ang mga grupong ito upang hindi magamit ang kanilang teritoryo sa pag-atake sa ibang bansa na nagiging malaking banta sa kapayapaan ng buong rehiyon. Sa kabilang banda, mariing itinanggi ng Kabul ang mga akusasyong ito. Ayon sa pamahalaang Taliban sa Afghanistan, hindi nila pinahihintulutan ang anumang grupo na gamitin ang kanilang teritoryo upang maglunsad ng mga pag-atake laban sa mga kalapit na bansa kabilang ang Pakistan. Ang magkakaibang pahayag na ito ay patuloy na nagpapalubha sa diplomatikong relasyon at nagpapabagal sa paglutas ng krisis sa seguridad. Habang patuloy ang tensyong diplomatiko, nananatiling determinado ang militar ng Pakistan na ipagpatuloy ang kanilang mga operasyon sa loob ng bansa upang protektahan ang kanilang teritoryo. Ang sakripisyo ni Captain Hamza Akram at ang pagkamatay ng 29 na militante ay nagpapakita ng seryosong hamon sa seguridad na kinakaharap ng bansa. Isang misteryosong drone na may dalang pampasabog ang natagpuan malapit sa isang Ukrainian cargo plane sa Germany. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng matinding alarma sa seguridad ng aviation sa Europa. Direkta nating tutukan ng ulat na ito kung saan ang eroplanong An-124 ng Ukraine ay tila naging target ng isang planadong pag-atake sa loob mismo ng Leipzig, Halle Airport, isang kritikal na pasilidad ng militar at logistika. Ang balitang ito ay opisyal na kinumpirma ng Strategic Communication Center ng Ukraine or SPRAVDAI. Naglabas sila ng mga larawan ng naturang drone na nakahandusay sa lupa, ilang metro lamang ang layo mula sa dambuhalang Antonov An-124. Ayon sa mga eksperto, mapalad na nagkaroon ng depekto ang mitsa o detonator nito, kaya hindi sumabog ang kargang kemikal at malalakas na bala na nakakabit sa lumilipad na kagamitang ito. Bago ilabas ang mga larawan, isang magkasanib na investigasyon ng pahayagang Süddeutsche Zeitung at mga istasyon ng radyo at telebisyon na NDR at WDR sa Germany ang nagbunyag na ang eroplanong Ukrainian ay tinarget habang nagdadala umano ng mga bala mula sa France patungong Leipzig.
Ang mga kagamitang militar na ito ay nakatakda sanang ihatid sa isa pang lihim na lokasyon para sa depensa ng Ukraine laban sa puwersa ng Russia. Inilahad ng mga tauhan sa paliparan na nakita nila ang drone na umaaligid sa pagitan ng dalawang eroplanong AN-124 ng Ukraine bandang alas 11:42 ng gabi. Matapos ang ilang minutong pag-ikot, bigla itong bumagsak matapos sumalpok sa isang hindi pinangalanang individual sa apron ng paliparan. Agad itong nagdulot ng takot at pagkabahala sa mga otoridad na nagbabantay sa gabi sa naturang pasilidad ng transportasyon. Batay sa isang kumpidensyal na ulat ng pulisya ng Germany na nakuha ng media, ang pampasabog na nakakabit sa drone ay isang uri ng dekalidad na kagamitang militar na may napakalakas na puwersa ng pagsabog at hindi ito basta-bastang gawang bahay o improvised explosive device. Mas nakakabahala dahil hindi ito natukoy ng radar at sistema ng seguridad ng paliparan na nagpapakita ng mataas na teknolohiya at espesyal na disenyo nito. Sa kabila ng mga ulat na ito, mabilis na naglabas ng pahayag ang pamunuan ng Leipzig, Halle Airport upang pabulaanan na may dalang mga bala ang eroplano ng Ukraine nang maganap ang insidente. Ayon kay Maret Montavon, ang Head of Communications ng Airport Management, walang anumang kargamento sa loob ng mga eroplanong Antonov sa eksaktong oras na natuklasan ang mapanganib na drone sa tabi ng mga dambuhalang sasakyang panghimpapawid. Sumang-ayon din dito ang mga opisyal ng Ministry of the Interior ng Germany sa isang pulong kasama ang Parliamentary Committees on Internal Affairs and Defense. Ayon sa ahensiya ng balita na DPA, nanindigan ng gobyerno na walang armas sa loob ng target na eroplano. Gayunpaman, nananatiling tahimik ang Ministry of the Interior sa iba pang detalye tungkol sa operasyon ng Antonov Airlines na kasalukuyang nakabase sa bansa. Ang insidenteng ito ay nagpataas ng antas ng investigasyon laban sa terorismo dahil ang Leipzig-Halle Airport ay hindi lamang isang ordinaryong paliparan. Isa itong pangunahing hub ng transportasyong militar para sa sandatahang lakas ng Germany at mga kaalyado nito sa NATO. Itinuturing itong kritikal na infrastruktura na may napakahalagang papel sa seguridad ng buong Europa sa gitna ng lumalalang tensyon sa rehiyon. Dahil sa patuloy na digmaan sa Ukraine, napilitang ilipat ng Antonov Airlines ang kanilang pangunahing base ng operasyon sa Leipzig-Halle Airport. Ang kanilang orihinal na tahanan sa labas ng Kiev ay lubhang napinsala sa simula pa lamang ng labanan, kaya ang pasilidad sa Germany ang naging ligtas na kanlungan para sa kanilang mga dambuhalang eroplanong pangkargamento na sumusuporta sa mga operasyong militar at makatao. Noong 5 ng Agosto, naglabas ng pulang alerto ang pulisya ng Germany sa buong paliparan matapos makumpirma ang pagkakaroon ng drone na may pampasabog sa tabi ng runway. Isang robot na dalubhasa sa pagdisarma ng bomba ang agad na ipinadala sa lugar upang suriin, in-neutralize at tuluyang alisin ang naturang banta bago ito magdulot ng malaking pinsala sa mga tauhan at mamahaling sasakyang panghimpapawid sa paligid. Habang nagaganap ang operasyon ng pagdisarma sa bomba, isang eroplanong pangkargamento ng DHL ang napilitang magkansela ng paglapag dahil sa umiiral na babala sa seguridad. Ang piloto ay agad na inutusang magbago ng ruta at umakyat muli sa himpapawid upang maiwasan ang anumang panganib na maaaring magmula sa hindi pa natutukoy na mga banta sa paligid ng Leipzig, Halle Airport na kasalukuyang nasa ilalim ng mahigpit na pagbabantay. Ngunit sa taas na 400 metro at may 6 na kilometro ang layo mula sa runway, ang eroplano ng DHL ay sumalpok sa isang hindi pa matukoy na lumilipad na bagay. Sa kabutihang palad, nagawa pa ring makalapag ng ligtas ng piloto sa lungsod ng Hanover, bagamat nagtamo ang eroplano ng ilang bahagyang pinsala sa katawan nito na kasalukuyan pang sinusuri ng mga eksperto upang malaman kung ano talaga ang tumama rito sa himpapawid. Sa ngayon, patuloy ang masusing paghahanap ng pulisya ng Germany sa mga labi o pira-pirasong bahagi ng hindi natukoy na bagay na sumalpok sa eroplano ng DHL. Nais malaman ng mga autoridad kung ito ba ay isa pang drone na may katulad na misyon o isang lumilipad na piraso ng labi na may kaugnayan sa naunang insidente ng drone na natagpuan malapit sa eroplano ng Ukraine na maaring magpahiwatig ng isang mas malawak na koordinadong operasyon. Ang serya ng mga pangyayaring ito ay nagdulot ng matinding reaksyong politikal sa Germany. Si Roderich Kiesewetter, isang kilalang miyembro ng Parliamentary Intelligence Committee, ay direktang nag-akusa sa Russia. Ayon sa kanya, ang Moscow umano ang nasa likod ng operasyong ito na naglalayong isabotahe ang suportang militar ng kanluran para sa depensa ng Ukraine at maghasik ng takot sa mga bansang sumusuporta sa Kyiv. Nagpahayag din ng katulad na pananaw si Oleksiy Maykiv, ang ambassador ng Ukraine sa Germany.
Sa kanyang pahayag, binigyang diin niya na ang paggamit ng mga sopistikadong drone na may kakayahang umiwas sa radar ay maaaring magpahiwatig ng isang organisadong pag-atake na suportado ng isang estado. Ayon sa kanya, may malinaw na interes ang Russia na pigilan ang mga operasyong logistikal na tumutulong sa Ukraine sa gitna ng patuloy na labanan. Sa kabilang banda, nananatiling tahimik ang gobyerno ng Russia hinggil sa mabibigat na akusasyong ito. Wala pang opisyal na pahayag ang Kremlin o ang kanilang Ministry of Foreign Affairs upang tanggihan o magbigay ng paliwanag sa mga alegasyong sila ang nagpadala ng mga drone na may pampasabog sa loob ng isa sa mga pinaka-secure na paliparan sa buong Germany. Nagbabala naman si Alexander Dobrindt, ang pinuno ng Komite ng Transportasyon, na ang insidenteng ito ay nagpapakita ng isang bagong antas ng panganib. Binigyang diin niya na ang teknolohiyang ginamit sa drone ay hindi gawa ng mga baguhan o amateur na individual. Ayon sa kanya, maari itong maging palatandaan ng isang profesional at organisadong banta na naglalayong lumikha ng takot at pinsala sa mga kritikal na infrastruktura ng bansa. Tinawag din niya itong isang halimbawa ng hybrid threat o pinagsamang banta kung saan ang mga tradisyonal at hindi tradisyonal na pamamaraan ng digmaan ay ginagamit upang atakihin ang mga kritikal na infrastruktura ng isang bansa nang hindi nagiiwan ng direktang ebidensiya. Ang ganitong taktika ay lalong nagpapahirap sa pagtukoy at pag-usig sa mga tunay na may sala habang pinananatili ang takot sa publiko. Dahil dito, inaasahang hihigpitan pa ng Germany at ng mga kaalyado nito sa NATO ang seguridad sa lahat ng kanilang mga paliparan at logistikong hub. Ang pagpasok ng mga drone na may mataas na kalidad na pampasabog sa isang protektadong lugar ay nagpapakita ng mga posibleng kahinaan sa kasalukuyang sistema ng depensa laban sa mga unmanned aerial vehicle na patuloy na umuunlad at nagiging mas mapanganib sa paglipas ng panahon. Sa pagtatapos, ang insidente sa Leipzig-Halle Airport ay isang seryosong paalala na ang digmaan sa Ukraine ay may malawak na epekto na umaabot sa labas ng mga hangganan nito. Patuloy nating babantayan ang mga susunod na ulat ukol sa investigasyong ito.